Magandang araw mga boss, mahigit isang buwan hindi nagamit itong sasakyan ng boss ko at nang pina-start niya, diskargado na yung battery. Ang problema nung pina-charge niya at ginamit niya na itong sasakyan, delay na daw yung hatak tapos may mga time ayaw daw mag-start. Kaya sabi ko dali niya na lang sa office at pupuntahan ko. At ito na mga boss, pa-start ko na itong makina para malaman natin kung kailangan na ba itong palitan ng sasakyan. Ayan na boss, oh, ayaw nga talaga siya mag-start. Alam niyo mga boss, karamihan sa lupa ang parkingan na na-encounter ko. Ganito, lalo na't na-parking mo ng matagal. Kadalasan, discharge ang battery, maingay ang belt, o kaya nagkakaroon ng problema sa pag-andar ng makina, ganun. Gaya ng nangyari dito sa boss ko. Ilagay ko nga sa neutral itong pagcambio mga boss, yan. Tapos pa-start ko yan. Kaya lang ayaw talaga mga boss, maaaring sa relay ang problema nito o kaya sa carbon, sa starter. Pag ganito mga boss, nagma-manual check-up lang ako dyan, hindi muna ako nag-a-assume na may malaking problema itong sasakyan ng boss ko. Kasi nga, wala namang problema ito nung pinarking niya. Chinek ko naman yung mga wire niya, okay naman, wala namang nginat-ngat ng daga. Kaya gamitan ko muna ito ng magic palo-palo dito sa starter. Pinalo-palo ko yan mga boss. Pwede kasi yung carbon, naipit lang. At sa pagpalo na ginagawa ko, pwede bumitaw itong carbon. At may mga video ako noon na naging experience ko. Ewan ko lang dito kung ganun din. Pa-start ko na yan mga boss. Yun lang mga boss, talagang ayaw niya mag-start. Kaya ang gagawin ko dyan, iyaan ko lang siyang naka-on. Tapos balik ulit ako dito sa starter niya. Para ma-check ko yan kung magka-crank itong starter niya. Hugutin ko muna itong socket wire dito sa starter. Tapos gagamit ako dyan ng tools para ma-erecta ko itong starter at mag-crank yan. Ayan na mga boss. Yun lang, gumana siya. Kaya sa nakikita kong problema nito, itong relay nagmamalfunction. Balik ko muna itong socket wire na hinugot ko dito sa starter. Tutusok nyo lang naman yan mga boss. Pag okay na, yung tinuturo ng daliri ko, ayan yung relay niya. Pero na-check ko na yan nung una mga boss, na isaksak ko na maigi yung socket wire niya dito sa relay. Kaya possible dyan ang gagaling yung problema. Pero bago yun, balik muna ako dito sa loob ng sasakyan ni customer para may switch off ko itong makina. At bago ko simulan yung trabaho, i-disconnect ko muna itong negative wire dito sa terminal ng battery. Gumamit lang naman ako dyan ng backstreet sa number 10. At dahil nga sanang mapa-start ito ni customer, hindi daw maganda yung timplada ng makina tapos delay ang hatak, tanggalin ko muna itong mass airflow sensor niya para malinisan ko yan. Gagamit ka lang naman dyan ng Phillips screw, tapos may tatanggalin ka na dalawang screw at hugutin mo yung socket wire dito sa mass airflow sensor at mahuhugot mo na yan. Ayan na mga boss, tanggal ko na itong mass airflow sensor, tapos gagamit ako dyan ng mass airflow sensor cleaner. Ayan yung pinang-i-spray ko. Sa paglinis yan mga boss, isprayan nyo lang yung mga kumapit na alikabok or dumi dito sa mass airflow sensor, ganun lang. Pag okay na, huwag nyo muna ikabit, patuyuin nyo muna. Na habang pinatutuyo ko yan, tanggalin ko muna itong engine cover. Meron naman yan dalawang nut na number 10. Kung makikita nyo, ayan, luwagan ko na. Tapos tinanggal ko na yung dalawang nut, pati itong cover, inangat ko lang yan. Tapos, dito na ako ngayon sa pressure sensor nya. Tatanggalin ko yan. Gumamit ako dyan ng socket wrench na number 12 para matanggal ko itong nakakover dito sa pressure sensor, dito sa intake manifold. After ko matanggal yung dalawang nut na number 12, hugutin ko muna itong socket wire dito sa pressure sensor niya sa intake manifold. Ayan mga boss, yung hinugot ko. Pati itong socket wire ng EGR sensor, uhugutin ko rin yan. Yung mga hinugot ko ng mga socket wire mga boss, pinipress ko lang yun tapos hila. Tapos ilis ko na itong kumukover dito sa pressure sensor. Kaya lang meron pang isang nakaharang, kaya tanggalin ko yan mga boss. Gamit lang kayo dyan ng socket wrench na number 10 para matanggal nyo itong dalawang bolt. Ayan, natanggal ko na yung dalawang bolt na number 10. Pwede ko na ngayon ilis itong nakaharang dito sa pressure sensor. Tapos gamit ka ng socket wrench na number 10 para matanggal mo yung bolt dito sa pressure sensor. Ayan mga boss, natanggal ko na yung bolt. Dahan-dahan nyo na ngayon hugutin itong pressure sensor. Iangat nyo lang yan mga boss. Ayan na mga boss, natanggal ko na siya. Marumi lang naman itong pressure sensor niya. Ang gagawin ko dyan, lilinisan ko rin yan. Tapos ito namang sensor sa EGR niya, gagamit ka ng Phillips screw dyan. Meron ka dyan tatanggalin na 3 screw. Kita nyo naman, natanggal ko na yung unang screw at ito na yung pangalawang screw niya. Dito na tayo ngayon sa pangatlo. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na yung pangatlo. At syempre, pwede nyo nang hugutin itong sensor dito sa EGR niya. Ayan mga boss. Same procedure lang din mga boss, gagamit ka ng pang-spray dyan, sprayan mo lang yan sa paglinis, wala kang ibang gagawin.
Ang ginamit kong pang-spray dyan mga boss, yung ginamit ko din na pang-spray ko dito sa mass airflow sensor, yun lang din. Mapapansin nyo naman pag marumi itong mga sensor nyo mga boss, pag in-spray nyo yan, maitim yung lumalabas, gaya na to, tignan nyo yung mga pumapatako, maitim o, di ba? Ganyan. Ito kasing pressure sensor mga boss, kinakapitan niya ng carbon. Napag marumi yan, nakaka-apekto yan sa hatak ng sasakyan nyo. Lalo na sa RPM, yung mga ganitong klaseng sasakyan, kapag sira yan mga boss, nako, minsan yung RPM mo hanggang 2.5 na lang, 3,000, yan, na-encounter ko na yan. Pero nung pinalitan ko ng pressure sensor, naging okay na. Kaya minsan mga boss, pag wala ka talagang alam, kawawa ka. Kasi minsan napakaliit lang na problema, linis lang, nako, gumastos ka ng malaki. Gaya nito, nilinis ko lang yung 3 sensor. Tapos hindi ko na naipakita sa inyo yung mga socket wire dito sa injector. Inisprayan ko lang yan ng contact cleaner. Pati itong socket wire dito sa relay at yung relay, inisprayan ko lang yan. Ayan nga mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na yung bolt na number 10 dito sa relay. Pwede ko na ngayon i-disconnect sa relay itong socket wire nya. Pansinin nyo yung relay mga boss, nagkaroon siya ng umido, yung bang puti-puti. Pasensya na kayo mga boss, hindi ko masyadong na-close up dito sa camera itong relay. Kaya pala sabi ng customer, may mga time na ayaw mag-start itong sasakyan niya. Nagkakaroon lang pala ito ng loose connection dito sa relay. Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, nililis ko lang itong relay ng contact cleaner pati yung socket wire niya. Pero balik muna ako dito sa mga sensor. Unahin kong ilagay itong mass airflow sensor mga boss. Dapat mailapat nyo ng maayos yan dito sa cover ng air filter. Tapos yung 2 screw, ipakapit nyo na yan. Pag okay na, gamit ka na ng Phillips screw, higpitan mo ng maayos yan. Huwag naman sobra-sobra sa higpit mga boss dahil nga sa plastic lang din yung kinakapitan nitong screw. Tsaka mo ngayon ilagay itong socket wire nya. Pag okay ka na dyan, lipat ka naman dito sa kabilang side kung saan nakaposisyon itong EGR sensor mo. Ayan mga boss, ilapat nyo ng maayos yan. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong 3 screw nya. Tapos gamit yung Phillips screw mo, ipinal mo na yung higpit dito sa 3 screw ng EGR sensor mo. Pag okay na, dito ka naman ngayon sa pressure sensor mo, ilapat mo ng maayos sa pagkakalagayan mga boss dito sa intake manifold. Paglapat na, ilagay mo na itong bolt niya na number 10. Tsaka mo ngayon gamitan yan ng socket wire sa number 10 para mahigpitan na. At syempre naman itong mga nakakover or nakaharang dito sa pressure sensor mo, yung mga tinanggal mo na bolt dyan na number 10, ayan kung makikita nyo, ipinakapit ko na sa trig niya. Tapos itong socket wire ng pressure sensor mo, i-connect mo na yan. Pag nag-lock na yan, isunod mo naman sa ilagay itong 2 nut na number 12 sa kumukover dito sa pressure sensor mo. Pag okay na itong socket wire ng EGR sensor mo, i-connect mo na rin yan. Tapos gamit ka na ngayon ng box wrench na number 12 para mahigpitan mo na itong 2 nut na kumukover nga dito sa pressure sensor mo. Siyempre naman pati itong 2 bolt na number 10, higpitan mo na rin yan. Tapos dito naman ako sa isa pang problema ni customer na pag nag-aircon daw siya, may maingay, sumisipol. Pag ganyan mga boss, lalo't bago na itong belt, nahigpitan na, pero nagkakaroon pa rin siya ng ingay. Simple lang yun. Punta ka na dito sa tensioner pulley mo. Dahil sa naluwagan ko na itong nut na number 17, tanggalin ko na yan. Ayan siya mga boss. At syempre naman itong bolt dito sa tensioner adjuster, nakita nyo diba, in-adjust ko yung pababa para maluwag yung matanggal itong tensioner pulley. Dahil nga sa natanggal nyo na itong pulley, pwede mo na ngayon i-check itong bearing nya. Kung makikita nyo, yung bearing nya kalog. Tapos paikutin nyo itong pulley. Pag naramdaman nyo na magaspang yung ikot ng bearing, pwede nyo nang palitan yan kung merong kalog yung bearing. Pero kung wala naman siyang kalog, pwedeng tungkabin nyo lang yung cover ng bearing para lagyan nyo ng grasa. May video ako nun. Kaya lang dahil nga sa may diferensya na itong bearing, pinapalitan ko na yan. At ito na ngayon yung nabiling bearing. Kaya lang mga boss, wala akong choice. Mas gusto ko sana kung plastic yung nakalagay dito sa gilid ng bearing. Ito kasi bakal Kaya wala magagawa. Ayun ang available nila. Nakita nyo naman kung paano ko nilagayan, di ba? Gumamit na ako ng socket wrench tapos pinalo ko yan paloob dito sa pulley niya. Okay na, ayan. Okay naman na yung ikot niya mga boss. Wala na siyang kalog, wala na rin siyang ingay. Syempre bago yan. Kaya ibalik ko na yan sa dati niyang posisyon. Sa paglagay niyan mga boss, kung paano nyo lang siya tinanggal, ganun nyo rin siya ibabalik. Basta ang importante, may ilagay nyo itong pulley ng maayos. At pag okay na, yung nut niya na number 17, ito mga boss, yung pinakita ko, ilagay nyo na yan, ipakapit nyo na yan sa thread niya. Pero wag mo muna siyang hihigpitan dahil sa gagamit ka pa dyan ng socket wrench na number 10 para ma-adjust mo itong tensioner adjuster niya. Sa pag-adjust mga boss ng belt, wag naman sobra sa higpit, lagyan mo rin ng kaunting clearance. Pag okay na, gamit ka itong box wrench na number 17, higpitan mo na itong nut dito sa tensioner bearing mo. Tsaka mo ngayon siya i-check na dapat medyo maluwag ng kaunti yan. Hindi yung hindi mo siya maidiin, hindi pwede yun.
Pag okay na, ito namang alternator belt, check upin mo na rin. Nakita mo, di ba, maluwag siya? Madali lang yan dahil nga sa bago naman itong mga belt, mag-adjust ka lang. Gamit ka ng socket wrench sa number 12. Ayan mga boss, kung makikita nyo, niluwagan ko yung lock nut dito sa alternator. Tapos yung ina-adjust ko ngayon, ayan yung bolt adjuster nitong alternator para sumikip itong belt. At kung sa palagay mo, okay na yung pagkaka-adjust mo dito sa belt, gamit ka ulit ng socket wrench mo na number 12 para ma-final mo na yung higpit. Pag okay na, i-check mo ulit itong clearance ng mga belt mo. Pag okay naman, dito na ako ngayon sa pagkabit ng relay. Loose connection lang naman yung relay niya mga boss dahil nga sa nagkaroon ng umido. At nalinis ko na rin yun ng contact cleaner, pati itong socket wire niya. Kaya lang, ang gusto nitong boss ko, palitan ko na lang daw ng bagong relay. Sa bagay, mas okay naman yung naging decision niya. Naninigurado lang yung boss ko kasi malayo daw yung biyahe niya. Dahil nga sa Sabado, holiday. At ito na mga boss, bago na itong relay niya, kaya ibalik ko na sa dati niyang position. At dahil sa okay na ako mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong negative wire dito sa negative terminal ng battery. Gagamit ka lang naman dyan ng socket wrench sa number 10 para mahigpitan mo itong bolt dito sa terminal ng battery. At dahil nga sa pagkaka-stack nitong sasakyan ng boss ko, hindi nga ito nagamit ng mahigit isang buwan. At yung parkingan niya mga boss, problema din kasi nga lupa, basa pa, maputik. Kung nakikita nyo man na malinis na itong sasakyan ng boss ko, syempre naman pinawasing niya na yan bago ko yan simulang gawin. At dahil nga sa wala namang problema ito sa pangilalim niya, tinanggal ko na itong gulong para itong brake pad ma-check up ko. Gagamit ako dyan ng socket wrench sa number 17 para maluwagan ko yung dalawang sliding pin bolt dito sa brake caliper. Ayan mga boss, naluwagan ko na yung dalawang sliding pin bolt. Kaya pwede ko nang hugutin yan para tuluyan ko nang matanggal yung dalawang bolt. Tapos ito naman brake caliper, dahan-dahan kong iaangat yan para matanggal ko. Nang sa ganun, ito naman dalawang brake pad, matanggal ko yan at ma-check up ko na. Sa nakita ko dito sa brake pad mga boss, makapal pa yan. Kaya lang marami siyang guhit-guhit na pwedeng maka-apekto dito sa rotor disc niya. Kaya ang gagawin ko dyan, lilihain ko lang naman itong brake pad. Pati itong rotor disc niya, lilihain ko rin yan dahil nga sa ayan mga boss, medyo makapal yung kumapit na kalawang. Kasi nga yung pinagparkingan dito, medyo basa yung lupa. Kaya medyo makapal yung kalawang na kumapit dito sa rotor disc Pati itong rotor disc mga boss, may butlig-butlig yan ng kalawang. Edited lang itong video, kaya akala nyo, sandali ko lang yung ginawa. Kaya nga kung makikita nyo, meron ng dalawang nut na nakalagay dito sa rotor disc dahil nga sa matagal ko yan na inikot-ikot. Hindi ko kasi naging ugali mga boss yung konting gasgas lang, repace agad. Hindi ganun. Kung mami-minimize ko naman sa pagliha, dun ako. Unang-una, hindi mo pala paggasto si customer. Nagpaparepace din ako. Pero yun talagang kailangan. Pero kung gasgas lang na maliit, ako, di ka na naawa sa customer. Ito na yung pangalawang sliding pin mga balls, tinanggal ko na dahil nga sa kinalawang na rin yan at wala na siyang grasa. Nililis ko muna yan mga boss, ginamitan ko yan ng brake cleaner, tapos pinunasan ko ng basahan. Siyempre, yung dalawang sliding pin bolt, pares mo yan lilinisan. Pag okay na, pahiram mo na ngayon ng grasa yan. Bago mo ibalik yan dito sa brake caliper holder niya. Yan o. Importante kasi mga boss na merong grasa yan. Diyan kayo minsan napapagasos ng malaki. Kasi pag walang grasa itong sliding pin bolt mo, pag nalubak ka, meron siyang ingay. Ngayon, pag umapak ka naman ng preno, meron din siyang ingay. Kaya minsan akala mo, ang laki na lang sira ng sasakyan mo. Pero di mo alam, basic lang ang pinagmulan yan, walang grasa. Kaya nga yung nakaraang video ko mga boss, may nag-comment doon na mekaniko, galit na galit. Kasi napanood niya sa video, biglang nawala yung hatak ng sasakyan. Eh ang ginawa ko, nilinis ko lang yung map sensor, naging okay na. Aba, namintos na, basic lang alam mo eh. Siguro pag nakatanggap siya ng ganun trabaho, sinasamantala niya. Kaya nang inilabas ko yung video, galit na galit siya sa akin. Tapos sabi niya pa sa akin, naninira daw ako. Naninira o nasisira yung diskarte niyong mali. Isa pa, sabi niyo sa akin, basic lang ang alam ko. Eh di ibig sabihin kayo yung magaling. Paano ko ngayon kayo masisiraan? FYI para malaman mo. Ang gusto ko lang naman, malaman ng customer yung totoong problema ng sasakyan niya para hindi sila napapagasos ng malaki. Anong masama dun? Unang-una, pag nagsasalita naman ako, wala naman niyang pangalan. Nagtataka lang ako, bakit yung inaako? Sa bagay, totoo naman, na pag may sugat ka at nasagi yan, masakit. Ilagay ko na nga itong pangalawang brake pad dito sa brake caliper holder niya. Tapos, isunod ko naman sa ilalagay itong brake caliper niya. Ayan mga boss, ilapat nyo yan ng maayos. Pag lumapat na siya dito sa brake caliper holder, pwede nyo na ngayon ipakapit itong dalawang sliding pin bolt niya. Tapos gamitan mo na yan ng socket wrench sa number 17 para ma-final mo na yung higpit dito sa dalawang sliding pin bolt. Tapos yung dalawang nut pala mga boss dito sa rotor disc, tatanggalin ko na yan.
Tsaka ako spray ng penetrating oil itong hub niya. Dahil nga sa pagkaka-stack na mahigit isang buwan, kinapitan siya ng kalawang. Pero ginamitan ko muna yan ng steel brush mga boss bago ko in-sprayan ng penetrating oil. Higpitan ko na itong mga nut dito sa gulong. After nyan, lilipat na ako dito sa kabilang side. Siya nga pala mga boss, dahil nga sa mahaba itong video, abangan nyo sa last part para malaman nyo kung napa-under ko ba itong makina at hindi na ba delay yung under niya at wala na bang maingay dito sa belt. At syempre ayon nga sa boss ko, medyo slide yung preno kung okay na ba yung lakas niyan after ko itong magawa. Kaya kung okay lang naman, pakiabangan naman sa last part. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!